Sinabi niya sa kanyang salita, I have loved you with an everlasting love. So, wala naman talagang isa man sa atin ang makakapagsabi na siya ay single. Lahat tayo in a relationship. Tama ba yun? Okay, so in a relationship tayo with our God, with our Lord Jesus Christ. No? So, walang single, it's complicated. No? Yung mga ganyang status ay nangyayari lang doon sa usapang pangtao. Pero pag sa Panginoon, lagi natin siyang kasama. Siya yung greatest lover of all time. So, when we feel we are alone, nararamdaman naman siguro natin yun. No? There are at times parang feeling natin, nag-iisa tayo, we feel stressed, we feel depressed. At kung mag-yield tayo dun sa ganung pakiramdam, talagang baka sobrang depressed ka. So, all you need to do is to remind you of yourself. Remind yourself of God's love. Diba? Kumbaga, paalalahanan mo lang ang iyong sarili dun sa pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Diba? Na sinasabi ng Lord na, I have loved you. Diba? Mahal kita. Hindi kita iiwan or pababayaan man. So, yun yung mga promises sa atin ng ating Panginoon. So, He is the greatest lover of all time. So, ang ating pong series is relationship status. So, parang ano lang yan eh. Parang status update. Okay? Sino may mga FB rito? Diba? Meron kang what's on your mind? Diba? Doon may mga nagpo-post na single, may mga nagpo-post na in a relationship, may mga nagpo-post na it's complicated. Depende siguro doon sa nararamdaman niya, no? bilang isang tao. Pero alam natin mga kapatid, we have different relationship in life. Tama? Tama ba 'yon? Ganyan namang inaantok. Nagsisimula pala ako, inaantok na kayo. Okay, we have different kinds of relationship. Unang-una na nga dyan yung relationship natin sa Lord. Okay, pangalawa yung ating relationship siguro sa ating asawa, whether husband o kaya wife. Yung relationship natin dun sa ating family, relationship sa anak. Diba? Yung anak dun sa magulang, magulang sa anak. Okay? Yung iba naman, yung relationship dun sa ating mga kaibigan. Meron tayong mga importanteng relationship in life. Tama ba yon? Do we value relationship? More than money? More than fame? More than our ego? Diba ha? Kung natatandaan ninyo dun sa ating purpose-driven life, diba, merong sinabi dun si Rick Warren, ang isang tao daw, kapag nandun na siya dun sa deathbed, no, yung kanyang, ibig sabihin, malapit na siyang magpaalam, ang tinatawag niya ay yung mga tao na kung saan meron siyang relasyon. Patawag mo si tito ganito, patawag mo si uncle ganito, kung meron pa siyang uncle, patawag mo si bunso, patawag mo si ganyan. Di ba? So, hindi sinasabi ng tao, at his deathbed na kunin mo yung aking medalya nung aking high school. Isabit mo sa sa leg ko. Kunin mo yung aking diploma. Itabi mo sa akin. Hindi yun eh. Di ba? Hindi niya sinasabing, kuhanin mo yung, i-withdraw mo yung 1 million ko sa bangko. Gusto kong hihigan ko yun. Di ba? So, at the end of dun sa end ng buhay ng isang tao, makikita mo at marirealize mo what is really the most important thing in life, and that is relationship. Amen? At hindi ka rin makakapunta ng heaven kung wala kang relationship sa Panginoon. So we have different kinds of relationship. At gusto natin, if we treasure relationship, gusto natin na yung mga relationship na yun mag-work. Tama ba ako? Sino ba namang mag-asawa na nasa katinuan ng isip na gusto nila na maghiwalay sila? Sino ba naman na merong best friend na itinuturing ang gusto nila na magkasira sila? Sino bang mga anak, di ba, ang gusto na magkaroon ng broken families? Wala. Lahat ng mga tao
na nasa katinuan ng kanilang isip, nasa normal na pag-iisip, gusto nila na yung kanilang mga important relationship mag-work. Tama ba yun? But what are we doing to those relationship? Kasi yung iba kasi, ang gusto nila mag-work yung relationship, pero ang gusto nila parang receiver lang sila eh. Parang expectator lang sila. For the relationship to work, mga kapatid, dapat you add something into it. Parang yung sinasabi na it takes two to tango. Di ba? So kung gusto nating nagwo-work yung ating mga relationship, we must give something. Parang kinakailangan na inilalabas natin yung ating mga baraha dun sa table. Okay? So since mga kapatid, it's Love Month, this month, pag-usapan natin yung una in a relationship. So eto po ay tumutukoy dun sa relationship ng mga mag-hubby, ng mga magsing-irog, ng mga mag-asawa, anong tawag? Magkasintahan, diba? So ibig sabihin yung relationship natin dun sa ating irog, dun sa ating sinisinta, dun sa ating minamahal. Pero yung principles na pag-uusapan natin could be applied to different relationship. So wag nating sasabihin na, wala akong hobby, wala akong GF, wala akong BF, kaya pwede na siguro akong bumaba. No. You can still learn. Okay? We can still learn. So, relationship goals. Ano ba yung goal ng ating mga relationships? Okay, sabi ng 1 Corinthians, if you're familiar with 1 Corinthians 13, they call it the love chapter. Okay? At wala naman talagang love, di ba? Wala naman talagang true love kung wala yung greatest lover dun sa ating mga puso. Natatandaan ninyo na, Beloved, let us love one another for God is love. Yun yung pinaka-ending nun. God is love. Di ba? And if you have God in your heart, then you have love. Tama ba yung logic ko? Are you following? Nasusundan po ninyo? Okay, they call it the love chapter. Ang sabi niya dyan, love is patient. Dinescribe niya, di ba? Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. No, hindi lang sarili niya yung iniisip niya. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Bago po tayo magpatuloy, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming pag-uusapan sa umagang ito. We're talking about love. At alam po namin na kung wala kayo, wala naman talagang love, O Lord God. Napakahirap pag-usapan neto dahil for so many of us, Lord God, love is a mystery. Love is very mysterious, Lord God. Pero dahil po sa ginawa po ninyo dun sa cross, aming Panginoong Jesucristo, pinakita po ninyo, dinemonstrate po ninyo sa amin kung ano ang ibig sabihin ng love, O Lord God. And because we have received your love, we reciprocate, O God, that love na na-receive po namin sa inyo. We can only give what we have. Hindi naman namin talaga pwedeng ibigay yung isang bagay na wala po kami, Panginoon. Kaya, since today is Love Day, Lord God, hayaan po ninyo na pag-usapan po namin yung relationship po namin, Lord God, dun sa aming mga minamahal. At salamat po na habang pinag-uusapan po namin to, nare-remind din po kami dun sa dakilang pag-ibig po ninyo na aming na-experience sa aming mga buhay. At yung love po na yun, Panginoon, ay pwede po naming i-demonstrate, Lord God, ibigay dun sa aming mga kapwa na kung saan meron po kaming relationship. Salamat po sa inyong papuri. Sa pangalan ni Jesus, everyone say, Amen and Amen. So, for relationship, no, para mag-work yung relationship, alam naman natin to, di ba? Na dapat yung relationship natin must be Christ-centered. No? Yung relationship, para mag-work, dapat ito ay nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi minsan, yung sinasabi natin na love, it's just purely emotional. Okay?
pwede namang mag-start siya na ganon, pero habang nagtatagal, eto ay nagde-develop. Nagle-level up pa siya. Okay? Hanggang sa maging agape na siya, yung tinatawag nating the God kind of love. Parang sa iba, it's what they call platonic kind of love. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? So, yung Christ-centered na relationship, ito ay healthy relationship. Nagiging healthy daw yung relasyon natin dun sa ating mga loved ones kapag ang center noon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Let me show you this parang illustration. Okay, nakikita nyo? Yung formula for a healthy relationship, di ba? Sino to? Si Lara? Sino yun? Hindi pa pinapanganak. Hindi pa na-discover. Hindi pa natin pwedeng pangalanan. So sabi niya, if you both work to be closer to God, di ba? Habang kayo ay lumalapit sa Panginoon, lumalapit kayo sa Diyos, mas lalo kayong nagiging closer dun sa isa't isa. Nakita nyo? If you both work to be closer to God, then you will automatically begin to grow closer to one another. Tingnan niyo, no? Dito, walang meeting point dun sa gitna eh. Napansin nyo? Kaya kung dito, madalas ang nangyayari, nagka-clash. Okay? Away ang nangyayari. Diba? Doon sa simula, ang layo nila doon sa isa't isa, pero habang umaakyat sila, yung distance between them ay umiigsi. At kapag nandun na sila, they were closer sa God, ayun na, nagiging close na sila doon sa isa't isa. Nagkakaroon na sila ng understanding, no, pagkakaintindihan at pagkakaunawaan dun sa isa't isa. Kaya ang love, mga kapatid, no, yung opposite kind of love na pinag-uusapan natin, hindi siya panglabas, hindi siya emotional. Okay, maring sa simula, merong ganon, pero alam naman natin, yung physical, nagbabago. Yung emotion natin, nagfa-fluctuate. It varies from time to time. Merong time na super high ka, merong time na super low ka naman. Di ba? Merong time na parang you feel happy, okay? At times, you feel depressed. Okay? So, nagbabago yan. Kaya nga, love is itinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo na ang tunay na pag-ibig, it's a commitment. It's sacrifice and it's unconditional. So nag-grow, mga kapatid, yung love na yon, at mas lalo siyang nagiging healthy kapag yung dalawang taong yon na magsing-irog ay wino-work nila yung kanilang relationship sa ating Panginoon. It's so easy to meet upward kesa dun sa downward. Okay? So, hindi magiging Christ-centered yung relationship, hindi magiging healthy, ang logic nun, hindi magiging healthy yung relationship kung hindi God-centered or Christ-centered yung ating relationship. At masasabi lang natin na Christ-centered yung ating relationship, mga kapatid, if we are following the teachings of ni Christ. That's why you're a Christian. Diba? You follow the teaching of your master. We are called disciples of Christ. We follow the teachings of Jesus Christ. Amen ba yun? May mga naaalala pa kayo na teaching ni Christ? Ano naaalala nyo na teaching ni Christ? Unang-una. Ano naaalala nyo? Alam. Love one another. Diba? But are we applying that love? Ano pa? Love one another. Ano pa? Encourage one another. Ang dami, di ba? Diba? Mga basic yun, di ba? The teachings of Jesus Christ.
many times we know the teachings pero we don't apply. Okay? Kasi medyo may kalaban yung may kalaban yung minsan nagiging kalaban natin yung ating sarili pagdating dun sa application ng teaching ni Christ. For the relationship to work, dapat Christ-centered siya at masasabi mong Christ-centered yung relationship mo if you are following the teachings of the Lord Jesus Christ. Amen ba yun? Gising pa kayo? Okay. So, ano yung sinasabi ng Bible, di ba? About building healthy relationship. Okay, 1 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 12. Pakipindot. Ayan, okay. Finally, sabi niya, all of you should be of one mind. Sympathize with each other. We will apply this, kasi yung verse 1, pababa, binanggit doon yung relationship ng husband at saka ng wife. Dito naman, binabanggit yung relationship as a whole. Okay? So, this one, itong binabasa natin, mga kapatid, can be applied to all our relationship. Okay, but particularly, this morning, i-apply natin siya dun sa ating relationship, dun sa ating mga, anong tawag dito? Mga husband, wife, dun sa mga boyfriend, girlfriend, yung mga magsing-irog, yung mga in a relationship. Okay? Anong verse na tayo? Love each other as brothers and sisters, be tender-hearted, and keep a humble attitude. Don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults when people insult you. Parang hirap no? Ininsulto ka na nga tapos hindi ka magre-retaliate. Parang pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na nasa malaking garapon. Siguraduhin mo na basag ang mukha. Parang ganun no? Pero hindi yun di ba? Hindi yun yung teaching ni Christ Diba? Pag sinampal ka sa kanan, sabi ni Christ, ibigay mo yung di ba? Do not repay evil with evil. I-repay mo yung evil na ginawa sa'yo with good. Yun yung medyo mahirap doon. Di ba? And in our human flesh, in our carnality, ayaw natin, of course, na gawin yung ganon. But we're Christian. Amen? Gusto natin na maging Christ-centered. Okay? So, don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. That is what God has called you to do, and He will grant you His blessing. For the scriptures say, if you want to enjoy life, how many of you want to enjoy life? Sino sa inyo gusto niyo ma-enjoy yung life? Yung good vibes lang. Alam mo yon, good vibes lang. Di ba? Kasi kapag meron kang kaaway, hindi mo na-enjoy ang life Di ba? Kapag meron kang bitterness, kapag meron kang mga kagalit na, di ba? Hindi mo ma-enjoy ang life For the scriptures say, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Turn away from evil and do good. Search for peace and work to maintain it. The eyes of the Lord watch over those who do right, and His ears are open to their prayers. Diba? So kapag ginagawa mo raw, yung mga binanggit dun sa mga unang verses na binasa natin, if you do those right things, sabi niya, the Lord will be open to yung ears ni Lord will be open to your prayers. But the Lord, sabi niya, turns His face against those who do evil. Klaro? Malinaw? So dito po, mga kapatid, stated dito, yung mga principles na dapat nating i-apply para maging healthy yung ating relationship. Doon pa lang natin masasabi na Christ-centered yung ating relationship. Okay? Are you following? Andiyan pa po kayo? Okay. So, to build a healthy relationship, dapat,
dapat, we must understand this. No? Yung walk in another's shoes. Okay? Sabi nung verse 8, sympathize with each other. Okay? Sympathize with each other. Kaya lang minsan hindi nagkakaintindihan kasi hindi iniintindi. Di ba? Alam nyo, di ba, na ngayon usong-uso yung mga tinatawag na hugot lines. Di ba, yung mga sinasabi nating hugot lines. Ba? May hugot Di ba? Ibig sabihin, yun yung kanyang nararamdaman. Yun yung kanyang nafe-feel. Iba yung nararamdaman mo. That's why we criticize that person. Di ba? So, to understand a person, ang ibig lang sabihin nito is you must parang put on her or on his shoes. Okay? Iniintindi mo siya. You sympathize, parang you empathize with that person. Yung word na sympathize, mas better word na gamitin is you empathize. Diba? Yung alam mo kung saan siya nanggagaling. Bakit nagkakaroon ng conflict yung mga mag-asawa? Bakit sila nag-aaway? Kasi madalas hindi sila nagkakaintindihan. Diba? Hindi iniintindi ni lalaki yung pinanggagalingan ni babae. May hugot yung babae, pero ang feeling, ang tingin ni lalaki, napaka-emotional mo naman. Diba? Masyado kang ma-emosyon. Okay? Valentine's Day ngayon. Okay? Valentine's Day ngayon. Ang mga babae, gusto nila, karamihan, hindi naman lahat. Okay? Karamihan naman ng karamihan sa mga babae, gusto nila, napapamper sila emotionally. Diba? That's why, karamihan sa mga babae, yung love language nila is giving gifts to them. Yung bang mararamdaman nila na yung kanilang loved one ay parang they care. He cares for me. Okay? So yung bigyan mo ng bulaklak, kahit bulaklak lang ng kampuputyan, okay, yung bibigyan mo siya ng chocolate, kahit ano lang, yung, anong tawag doon? Yung pahaba, choknat, di ba? Yung mga pahaba, o kaya yung honey, di ba? Honey, tama, honey. Oh, masaya na sila. Di ba? Kasi nga, mga kapatid, nabasa niyo yung book na yon, Love Language. Di ba? Yung giving gifts, di ba? Yung words of appreciation, di ba? Yung quality time, 4 yata yun eh. Yung the 4 love language. Di ba na? So karamihan sa mga sa mga girls, di ba? Doon sa mga female, gusto nila yung nakaka-receive sila ng gift. Okay? Kahit maliit lang yan. Parang it's a token. Di ba? It's a symbol na you appreciate, di ba, na naaalala mo siya, di ba, on that important day, yung importanteng araw na yun sa kanya. Kasi ang lalaki, minsan walang pakialam yan eh. Yeah, ito sweldo ko. Ito sweldo ko. Sabi ng lalaki, ito sweldo ko, bahala ka na dyan. Kung gusto mong bumili ng bulaklak, bumili ka. Kung gusto mong bumili ng honey, bumili ka. Ikaw na bahala. Di ba? At yung babae, syempre, medyo magtatampo siya. Okay? Pag sasandok niya yung asawa niya, sasandok, tapos, ibabalibag sa mesa, ayan, kumain ka na. Oh, ano nangyari? Di ba? Hindi naintindihan minsan ni lalaki na may hugot na. Di ba? Minsan, yun minsan yung yun minsan yung hindi natin tinitignan dun sa relationship. That's why it's good, mga kapatid, that we empathize with other person's feeling. Sa iyo, maaring wala yun. Pero intindihin mo siya kung saan siya humuhugot at kung saan siya nanggagaling. Amen ba yun? Malaking bagay yun. Kaya nga merong isang American Indian, isang wise American Indian, na ito yung kanyang sinabi. Sabi niya, I will not criticize my brother until I have walked a mile in his moccasin. Alam niyo yung moccasin, di ba? Nauso yung mga moccasin. Sapatos yan, sapatos o tsinelas ng mga Indian yan. Eh. Diba? So merong isang pantas na American Indian. Sabi niya,
hindi ko i-criticize o hindi ko huhusgahan ang aking kapatid, no? Maliban na maglakad ako kasama niya, di ba? Kasama niya ng 1 milya, suot-suot yung kanyang sapatos. Ibig sabihin, until hindi ko naintindihan or nararamdaman kung ano yung mga pangyayari, yung mga kinakaharap niya doon sa buhay, I will not criticize my brother. You empathize. Kasi, tandaan ninyo mga kapatid, the world is cruel. Di ba? At minsan, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nung elevator girl, bakit siya nakasimangot. Di ba? Kaya pala siya nakasimangot, di ba, doon sa kanyang trabaho, ay naiisip niya yung kanyang iniwang pangyayari doon sa loob ng kanyang tahanan. Maring pinipressure siya ng kanyang nanay o ng kanyang tatay na magbigay ng pera doon sa kanilang bahay, naibigay na niya lahat. Diba? Hindi natin alam, hindi natin naiintindihan. Diba? That's why it's hard to criticize or condemn other people that you do not know. Hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Hindi mo alam kung ano yung struggle na kanilang kinakaharap. So just be, anong tawag dito? Be kind to the world. Parang good vibes lang. And then, babalik din naman yun sa iyo. Okay? Amen ba yun? So, ina-apply natin ito, mga kapatid, dun sa ating relationship, dun sa ating mga minamahal. And we can also apply this dun sa iba nating mga important relationships. Okay? So, walk in another's shoes. No? Walk in another's shoes. Kaya, yung word na kasal, ibalik ko no, dun sa relationship ng lahat ng mga mag-boyfriend, girlfriend, ang gusto nila, ang maging kahahantungan nun is kasalan. Di ba? Ewan ko, no, doon sa panahon ngayon na siguro merong ibang mga tao na parang tinatry lang nila yung pakikipag-boyfriend, pakikipag-girlfriend. Pero sa akin kasi, kapag sinabi mong nag-enter ka dun sa relationship na yun ay papunta dun sa kasalan. That's why when you choose a person bilang boyfriend or girlfriend, ang ibig sabihin doon, siya na yung magiging future husband mo and future wife mo. Okay? So, yun yung commitment. Hindi ka parang nagbibilang ng mga toys. Hindi ka parang nagko-collect ng mga toys. Okay? Dapat when you enter that relationship, dapat seryoso ka. At ang kahantungan nun is kasal. Diba? Yung word na kasal, ano yung meaning nun? K stands for ano? Ano yung K dun sa kasal? Ha? Katapatan. Diba? Katapatan. Yung A is ano? A is ano? Alalayan. Alalayan. Diba? Support. Alalay. Alalayan. Diba? Alam naman natin yun, di ba? Pag may sakit, ikaw yung kanyang doktor, ikaw yung kanyang nurse. Okay? Tapos S stands for what? Ha? S stands for, dahil Tagalog tayo, sumpaan. Okay? Sumpaan. Sa lumang simbahan, aking napagmasdan, dalagat binata, ay nagsusumpa. Tandaan eh, no? Okay. And then, next letter ay A ulit. Ano yun? Yung una, alalayan. Awayan daw, sabi niya, no? Pagkatapos ng sumpaan, awayan na, eh, no? Away na tayo! Okay. Yung una is alalayan. Di ba? Yung pangalawang A is aregluhan. Di ba? Aregluhan. You compromise. 'Di ba? Kapag merong mga anong tawag dito, hindi pagkakaintindihan, 'di ba? Yung compromise, you sit, 'di ba? And then nagkakaroon ng aregluhin natin. Okay?
lahat yan nakukuha dun sa mabuting usapan. Sabi nga nila kasi kapag merong mabuting usapan daw, talagang nagkakausap ng nagkakaaregluhan. And then, L, I say, Lord. Lord yun. No? Dapat siya yung pinakauna. Pero dahil kasal, L stands for Lord. Okay? Katapatan, alalayan, sumpaan, aregluhan, Lord. Okay. Yun yun. Kaya nga, we walk in another's shoes. Merong alalayan, merong aregluhan. Iniintindi natin yung isa't isa. Kasi kapag hindi mo inintindi, walang mangyayari. Bakit siya ganun? Papa-counsel ka na ngayon. Pastor, balak ko na pong hiwalayan ng asawa ko. Ha? Hindi pa kayo kinakasal? Naghihiwalay na kayo? Ano ba yan? Hindi ko siya maintindihan eh. Ganun talaga eh. Di ba? To separate, person eh. Di ba? Hindi naman kayo, kahit nga yung Siamese twins, di ba? Magkaiba pa rin eh. Ang ngipin at saka yung dila, since birth, magkasama na yan, pero nakakagat pa rin ng ngipin yung dila eh. Di ba? So that's part of life. At part ng pagiging mature natin, yung pagiging Christ-centered ng buhay natin, yung we understand each other. Amen ba yun? Okay. And then, pangalawa is, remember that you are on the same team. Okay? You're on the same team. Your husband and wife. Your family. Okay? Nasa iisang team lang kayo. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng team nyo. Kung team ba, team buwang, team basaga, o kung anong pangalan ng team nyo. But you're on the same team. Okay? Kahit nga sa basketball, di ba? Yun. Any sport or sports na kung saan merong team, meron silang teamwork na tinatawag. Tama ba yun? At lahat ng team member, ginagawa nila yung kanilang part. Okay? Naintindihan, basketball, halimbawa, sino naglaban ng Barangay Ginebra at saka NLEX. Okay? So, halimbawa, sino kilala yung player ng Ginebra? Jaworski pa rin. Kagiwa. Di ba? Kagiwa. Ano ba Jerwin, anong laro anong posisyon ni Kagiwa? Guard. Okay, guard siya. Kung itong si Kagiwa ay nag-forward siya. Di ba? Di ba meron silang assigned tasks? O kaya, pag-shoot ni Kagiwa, sabi nung kanyang katimate, bahala ka dyan, hindi ako re-rebound. Hindi ako nag-shoot eh. Di ba? Sa kanila, dun sa mga basketball player, it doesn't matter, di ba, who shoot the ball, kasi alam nila kapag na-shoot yun, count yun ng buong team. Okay? Kapag natalo sila, hindi lang isa yung nagsasuffer. They all suffer. Pero kapag nanalo sila at sila yung nag-champion, hindi lang isa yung makakarip ng benefit. Lahat sila, they would reap the benefit. Amen? Ganon sa relationship ng husband and wife, relationship natin, iba't ibang mga relationship, we're on the same team. And dun sa team, mga kapatid, listen to this, dun sa team, yung mga team member, they don't compete with each other. They, complement each other. Tama ba ako? Yung lahat ng team member, mga kapatid, they don't compete with each other. Okay? Ang ginagawa nila, they complement.
what is lacking to you, yung weakness mo, yun ang strength ko. Di ba? May strength ako na wala sa asawa ko. Meron siyang strength na yun ang weakness ko. We complement each other. Parang nagiging whole. Parang pwede kong sabihin sa kanya, Agnes, you complete me. Because of that relationship na complementary, di ba yung word na complement dun sa comple, di ba yung C-O-M-P-L-E. Hindi complement. Yung complementary kasi yung parang nagbibigay ng parang complementary ticket, yung nagbibigay ng papuri. Yung complement, parang you add something to that person to make that person become better. Para maging better yung person na yun. Naintindihan po natin? Yun yung objective ng relationship. Yun yung pagkakadesenyo ng Diyos dun sa lahat ng relationships na meron tayo. So we're on the same team. Ang sabi niya, love each other as brothers and sisters. You're on the same family. You're husband and wife. Di ba? You belong to that family. Pamilya ninyo. Lahat naman siguro naintindihan natin yon. Isang pamilya, di ba? Kapag merong isa na hindi, anong tawag dito? Hindi sumusunod. Okay? Dun sa pinag-uusapan ng pamilya, di ba? Merong prodigal na tinatawag, di ba? Nagkakaroon ng chaos. Okay? So love each other as brothers and sisters, be tender-hearted, and sabi niya, keep a humble attitude. Keep a humble attitude. So, binanggit yan, yung tatlong importanteng attitude na dapat nating chine-check dun sa ating relationships. Ano yung mga yon? Ano yan? Love. Diba? Love each other. Okay? Pangalawa, merong compassion. Then, pangatlo is humility. So, if these three are lacking, na binanggit doon, love each other, be tender-hearted, keep a humble attitude, walang mangyayari dun sa relationship. Nagiging self-seeking kasi yung isa't isa. Yan, madalas nagiging sanhi ng paghihiwalay yung sasabihin ng isa na, ako tama, ikaw ang mali. Sabi ng isa, hindi, ako tama, ikaw mali. O, pareho tayong tama, walang mali, pero magkaiba tayo ng opinion, hiwalay na tayo. So, ganun nangyayari. Diba? That's why, dun sa relationship, mga kapatid, dapat lagi nating chine-check, merong attitude check. Nandun ba etong tatlong components na to for the relationship na maging healthy? Nandun pa ba yung love? Nandun pa ba yung compassion? Nandun pa ba yung humility? So remember, you are on the same team. Pangatlo, give a blessing. No? Sabi dun sa verse 9, don't repay evil for evil. Don't retaliate with insults when people insult you. Instead, pay them back with a blessing. This is what God has called you to do, and He will grant you His blessing. Ano ba sinasabi niya rito na give blessing? Give love. Give kindness. Give grace. Give favor. Yun, mga blessing yun. Diba? Hindi kung ano yung ginawa sa'yo, yun yung ibinabalik mo sa Kanya. Okay? No, so, give blessing. So, dun sa relationship ninyo, bilang mag-asawa, husband and wife, di ba, give blessing. Pag nagkamali siya, give forgiveness. Di ba? Give grace, give favor. Ano ba yung mga pwede mong ibigay? Di ba? Na kung saan, yung better half mo, o yung hobby mo, ay nabe-bless siya. Nakikita niya na mahal mo siya. So, give blessing. And then,
fourthly, mga kapatid, control your tongue. Di ba madalas, ito naman, di ba sabi nga ni Apostol Santiago, napakaliit na miyembro ng ating katawan, pero ang laki-laki ng apoy na kaya niyang gawin, kayang sunugin. Di ba, yung maliit na ningas, kayang sunugin ang isang buong kagubatan. Okay? Doon sa ibang bansa, minsan nababalitaan natin, mayroong mga forest fire na nangyayari. Yung forest fire na yun, di ba mga ilang araw minsan, nagtatagal, bago maapula yung apoy na yun. Pero saan nag-start yun? Maliit lang, naningas ng apoy. So, ganun yung ating tongue. Okay? Kaya sinabi dyan, mga kapatid, no, dun sa verse 10, for the scriptures say, if you want to enjoy life and see many happy days, anong sabi? Keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Kaya ba ninyo na sa loob ng isang araw ay hindi magsalita ng masama sa inyong kapwa? Na kapag meron kang naisip na isang tao, kahit gaano man kapangit yung ugali niya siguro, kahit gaano kapangit yung personalidad niya, hindi ka magsasabi ng masama sa kanya. Kaya ba ninyo yan? You can refrain your tongue from speaking something against that person. Kaya ba ninyo? Di ba? So dito, mga kapatid, ipinapakita yung tongue kasi, yung tongue ng isang tao or ng isang Kristiyano, magpapakita rin yon ng kanyang maturity. If you can refrain your tongue, di ba, from speaking evil against dun sa ibang tao, or speaking evil against yourself, if you can keep your tongue from speaking dun sa parang nararamdaman mo, parang feeling mo nade-depress ka. Parang feeling mo ayaw mo nang mabuhay. Meron bang ganun sa inyo? May mga ganun ba nakakaramdam sa inyo? Parang isang umaga nagising siya. Parang naisip niya o nararamdaman niya ayaw na niyang mabuhay. Meron bang ganun sa inyo? Nakakaramdam ng ganun? Or parang feeling niya ay ang lungkot-lungkot ng buhay niya. Di ba? May mga pagkakataon doon sa buhay natin at ang ginagawa natin, bino-voice out natin yung ating feeling na ganun. Habang bino-voice out mo yung ganung pakiramdam, siguro it's good na dalhin yun sa Panginoon. Pero kung yun ay parang lagi mong sasabihin dun sa sarili mo na, depressed ako, gusto ko nang mamatay, parang gusto ko nang magpakamatay, then you are speaking evil against yourself. So a mature person doesn't voice out. Ang isang mature person, ginagamit niya yung kanyang tongue to bless other and to bless himself. Okay? Kaya isang mature person na Christ-centered, kapag nandun siya dun sa mga ganong sitwasyon ng kanyang buhay, ang vino-voice out niya is what? The Word of God. Lord, you are my strength. Lord, you are my shield. Lord, you are the one who gives me hope. Lord, you never leave me nor forsake me. Lord, you love me with an everlasting love. At habang bino-voice out mo yun, kapatid, mararamdaman mo, hindi magtatagal, nag-iiba na yung feeling mo. Nawawala na yung cloud of depression na parang lumulukob sa iyo. Parang masamang espiritu na lumulukob sa iyo. Nawawala. Amen? Because you speak the Word of God in your situation. Amen ba yun? So, ganun din sa relationship. Di ba? Ang madalas sumisira ng relationship, yung ating dila. Anong sinasabi natin sa ating asawa kapag nagkamali siya? Sinasabi ba natin sa kanya, bobo ka? T-A-N-G-A? Di ba? Alam natin, words can hurt people. Tama? Tama? Words hurt people. Words makes people inferior. Parang nagkakaroon sila ng
tingin na nagkakaroon sila ng inferiority complex na feeling because of those words na binitawan natin. Bakit merong mga bata na paglaki nila parang feeling, yung ina-isolate nila yung kanilang sarili. Baka nung bata pa sila, hindi maganda yung sinasabi sa kanila dun sa loob ng kanilang tahanan. Amen ba yun? Andiyan ba kayo? So how do we know if we are mature? Pwede po natin sabay-sabay na basahin. The mark of spiritual and emotional maturity is the ability to master our mouth, to watch our words, to tame our tongue. That is the true mark of spiritual maturity. Ang akala na kasi natin spiritual yung taong yun kasi lagi siyang nagpipray, kasi lagi siyang nagpa-fasting. Minsan makikita mo yung mga taong yun, madalas yun yung mga chismoso. Di ba? Minsan yung mga manang sa simbahan, paglabas ng simbahan, yun, alam mo, kinukwento na yung si ganito, si ganyan, nakita ko si pare, si mare, etc., etc. Di ba? So the true mark of spiritual maturity is if a person can control his tongue. Yung bago ka magbitaw ng salita, iniisip mo muna kung ito ay makakasakit, kung ito ay makakabuti, kung ito ay makakasira, kung ito ay makakaganda. That is the true mark of spiritual maturity. And we apply this, mga kapatid, dun sa loob ng ating relationship. Kung dun mismo sa loob ng relationship mo, hindi mo ito magawa, ay gagawin mo rin yan sa labas, dun sa iba mong mga relationship. Okay? Next is, lastly, pursue peace. Kaya nga tawag sa atin mga peacemakers. Okay? Ang gawain ng isang fighter ay hindi mag-start ng fire. Okay? Ang gawain ng isang firefighter ay to fight fire. Para i-extinguish yung sunog, apulain yung sunog. So, ganun ang isang peacemaker. Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, sabi niya, we are called to bless. Okay? Tinawag tayo ng Panginoon para magpala. So, at isa dun sa mga pagpapalang dala-dala natin is the shalom. That's why, di ba, every end of our service, sinasabi natin, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Give you peace. The Hebrew word is shalom. It means peace, prosperity, healing, health, preservation, safety. Yun yung ibig sabihin ng shalom. It's an all-inclusive word na ang daming kahulugan. So when you say shalom to a person or when you say shalom to yourself, sinasabi mo, peace sa akin, kapayapaan sa akin, inside and outside. Pag sinabi mong shalom dun sa sarili mo, you are declaring God's protection. Kapag sinabi mong shalom, it means you are declaring healing and health. Amen? So napaka-importante ng word na yon, shalom. Very rich in meaning. So when you say, shalom, peace be with you, sinasabi mo na kapayapaan sa akin, kapayapaan para sa iyo. Okay? So sabi nun sa verse 11, search for peace and, ano daw? And work to maintain it. Minsan we pray for unity, but we don't work to maintain that unity. It's very different to pray, or praying for unity is one thing, maintaining it is another. Amen? So sabi niya, search for peace. Parang unity, you and I, T-Y. Ikaw at saka ako. Thank you. Unity. Diba? That's peace. Kapayapaan dun sa isa't isa.
Amen? So pursue peace. Search for peace and work to maintain it. Pag sinabi mong work to maintain it, you add something. Meron kang ginagawa. Pero kung wala kang ginagawa, di ba, hindi ka karapat-dapat para doon. Okay? Work to maintain it. Amen ba yan, mga kapatid? So, yun po. No? Yun po, yung mga kinakailangan natin gawin to build healthy relationship, walk in another's shoes, meaning understand each other. Remember that you're on the same team. Thirdly, give a blessing. Fourth is control your tongue. And fifthly, pursue peace. Doon siya nagiging Christ-centered. Ulitin ko, mga kapatid, ulitin ko lang. Hindi magiging Christ-centered yung relationship if we are not applying the teachings of Christ. Okay? Kung hindi natin sinusunod yung aral ni Kristo, hindi mo masasabi na Christ-centered yung relationship natin. So, to conclude, mga kapatid, pwede nating sabihin ngayon na a relationship that lasts is one with Christ in the center. Okay? Two people putting God first, seeking Him in every way possible. If kung yung isa lang yung nagwo-work nito at yung isa ay hindi niya ginagawa, no? Hindi niya ginawa na maging center si Christ at hindi niya inuuna or pinapanguna ang Panginoon sa kanyang buhay, hindi niya sinisik si Christ, then that relationship will not work. Dapat dalawa. Isa lang yung direksyon. At ang direction natin, yung direction ni Christ. Tama ba yan? Direction ni Christ. Not my direction, not your direction, but Christ's direction for our life. Yun yung relationship na naglalas. Kapag si Jesus, siya yung nandun sa gitna ng ating relationship. Amen ba yun? So, dito po sa atin, no, yung relationship natin dun sa ating asawa, yung iba naman, may mga mag-boyfriend at saka mag-girlfriend, it's good that we apply this topic dun sa ating relasyon. So, let's all stand and let's pray. May natutunan po tayo. Pwede bang yung mga mag-asawa ay magkatabi? At habang ako'y nananalangin, pwede bang magkahawak ng kamay? Pwede rin yung mga mag-boyfriend at mag-girlfriend. Diba? So, ang kapupuntahan naman yan kasalan na. So, gusto lang nating sabihin ngayon, we make a parang a gesture na si Christ, siya talaga yung sentro ng ating relationship. And we are so committed to apply Christ's teaching dun sa ating relasyon bilang husband and wife, bilang boyfriend and girlfriend. Yung iba naman na naghahanap pa, imaginary na lang. Parang may... Okay, isipin mo si Lord. Lord, ikaw yung aking karelasyon. Hallelujah, praise the Lord. Mag-thanks ka na lang. Hura, bababa, shande, bababa. Siya na ba, siya na ba, siya na ba? Siya na ba, siya na ba, siya na ba? Okay, so let's pray mga kapatid. At yung iba naman, wala yung mga asawa nila dito for whatever reason, let's just pray na, kasi yung faith naman, yun yung ating, yung faith, prayer natin, yung prayer in faith, yun yung ating point of contact sa Panginoon. Lord, unang-una po, nagpapasalamat po kami sa inyo dahil kayo po yung unang umibig sa amin. You are the greatest lover, Lord God. Actually, may awitin nga kami na sinasabi namin na kayo po yung lover ng aming soul. Na hindi po ninyo kami pinababayaan, Panginoon. You are like a magnet, Lord, na yung love po ninyo na nagdo-draw sa amin kapag
kapag kami napapalayo sa inyo, Panginoon, Lord, you are drawing us near to you because of your great love to us, O Lord God. Salamat po. At pinapanalangin ko sa oras na ito yung mga mag-asawa, Lord, yung mga magkasintahan, Panginoon. Lord, gusto po namin na maging Christ-centered yung aming relationship. It doesn't matter kung ito ay nagsisimula pa lang o ito ay matagal na. Ang importante, Panginoon, alam namin, Lord God, that as we stay connected to you, Lord God, magiging connected pa rin kami to each other, Lord God, because it's your love, yung pag-ibig po ninyo, Panginoong Diyos, ang siyang patuloy na nangingibabaw sa aming mga puso, sa aming mga buhay. And because of that love that we have received from you, we can love our husband, we can love our wife, we can love our girlfriend, our boyfriend, Lord God. We can love those people, Lord God, na inilagay po ninyo sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Salamat po. At hayaan po ninyo na ang inyong Espiritu, Lord God, ang siyang patuloy na magbuklod sa bawat isa sa amin, Lord God. And as a church family, Lord God, yun din po yung aking panalangin na yung pag-ibig po ninyo, Panginoon, ang siyang patuloy na magbuklod sa amin, Lord God, that when we see those mistakes, Lord God, yung mga failings, yung mga bagay na hindi maganda, Panginoon, Lord, it's your love that will continuously bind us together, Lord God. Patuloy na magpapaging isa, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po. Ibinibigay po namin sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, tanging sa pangalan po ninyo, aming Panginoong Jesus. And everyone say, Amen. Amen.